Una, ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag naupo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan din nyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko ba, Garcia Bisaya. Then Magsaysay Ilocano. Then si Quirino Ilocano. Ganon dapat. Ang election is a cleansing process. Gumagalaw yan, huwag mong tigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termino, gusto mo. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, bingo. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati pulis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga, pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery.